Ang kabi-kabilang sakuna at kalamidad sa Pilipinas nakakapagod para sa mga biktima, ano man ang edad. Ang tawag po dyan, disaster fatigue, na ayon sa mga eksperto, nag-ugat sa pakiramdam na tila wala tayong kontrol sa mga nangyayari. Ang payo ng mga eksperto alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Tuwing malakas ang ulan, natatakot na si Lizelle. Nanginginig ka na hindi mo natataranta ka na, hindi mo alam kung anong uunahin mo. May trauma na rin ang mga batang anak ni Riza. Kasi yung panganay ko nga ho, alam niya na yung lolo niya, which is tatay ng asawa ko, namatay sa leptospirosis. So parang may trauma yung anak ko na pag umapak siya sa baha, magkakalepto siya. Kwento nila, nagsimula ito nang dumalas ang baha sa kanilang komunidad sa Riverside Extension, Barangay Commonwealth, Quezon City mula noong 2023. Kumipot daw ang ilog sa lugar nila dahil sa inilagay roong flood control project. Wala pong tulog, minsan mamatsagan mo yung tulay. Gigising ka ng, kung natulog ka ng alas 8, gigising ka na maya. Titignan mo yung tulay kasi baka mamaya tumaas na naman yung tubig. Sa Tent City sa Barangay Cogon, Bogos City, Cebu, nagkukubli sa ngiti ng mga naglalarong bata ang matinding takot dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Na-trauma. Kaya natuog ko ba niya, nagkatlag-uyog niya, na kuhan mo sa mga nakuyawan. Kaya naman di akong gikatugam dyan na kabinet niya, nasa tumoy. Ang iba, napapanaginipan pa rin daw ang bangungot ng lindol at mga aftershock. Kuya kayong linog, kay Marisgas siya. Kadam ko gyapon kay Kuan, musibalik. Lindol, bagyo, baha. Ang mga kalamidad na ito sa Pilipinas, nakakapagod ding suungin lagi. Disaster fatigue ang tawag dito, ayon kay Dr. Joan Refarial, Pangulo ng Philippine Psychiatric Association. It can be changes ng sleeping patterns, eating patterns, maaaring may mga body aches and pains, headache, feeling of uncertainty, natatakot kasi hindi natin alam kung kailan susunod magkaroon ng earthquake or bagyo or baha. Kitang-kita po dyan, yung lalapit pa lang sa'yo, umiiyak na, meron na hong mga intense na mga stress and anxieties and trauma. Ang ugat daw ng disaster fatigue ay ang pakiramdam na wala kang kontrol sa mga pangyayari. Kaya payo ni Dr. Refarial, Focus tayo sa mga bagay na meron tayong control over para we feel less hopelessness, less helplessness. Kasi alam natin na meron tayong maaring mga emergency numbers kaagad na tatawagan. Alam natin kung saan tayo pupunta, saan natin i-make sure na safe ang ating mga anak. tulad halimbawa ng paghahanda ng go bag, alamin ang mga emergency contact numbers o alamin ang mga ligtas na evacuation center. Sa Tent City sa Bogo, may nilalaang psychosocial first aid para ibsan ang trauma sa mga nilindol. May dinisenyo rin daw ng mga child-friendly space. Binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung mind nila from trauma to a normal situation. Para makaagapay, payo ni Dr. Refarial, mahalagang magtulungan at tugunan ang pangangailangan ng isa't isa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.